Good day mga pa-Jaffers, this is International Master Jem Garcia and welcome back to our YouTube channel. So ngayon po patuloy tayo sa ating coverage sa Speed Chess Championship at ang titingnan po nating match ngayon ay yung laban sa pagitan ni na Super Grandmaster Ian Nepomniachtchi and Super Grandmaster Arjun Erigaisi. So actually ito pong si Arjun Erigaisi, isa itong top Indian Super GM. And sa pagkakaalam ko po, isa ito sa mga Super GMs na makakalaban namin ni IM Pao sa Asian Games. Ayan, so malapit na yung Asian Games, parang isa na rin tong paghahanda, no? Yung mga pag-analyze ko ng mga games ng Super GM, nakakatulong rin po yan sa akin pag syempre nakiki-update tayo sa mga usong opening. Ayan, so punta po tayo sa game ni Super GM Arjun versus Super GM Nepo. Dito white si Arjun and black si Nepo. Ito po nag-start with E4. Ayan. So E5, Knight F3, and then nag-Knight F6. So ito po yung tinatawag na Petrov opening. And actually, ito ang parang pinapauso ni Nepo na panabla niya against E4. Ayan, kasi dalawa lang naman ang panabla against E4. Either mag-Berberlin ka para solid or ito po para magkokopyahan kayo ng moves, no? So dito nag D4 kaagad si Arjun. Ayan, so medyo aggressive na linya kasi usually ang ginagawa diyan, kakain lang muna, no? Pagka papaalisin yan, ayan, kakapturein, yan po ang main line diyan, no? Meron lang isang open file na paglalabanan tapos magkakapalitan dyan yung mga pyesa. Pero dito sabayan ka agad ng D4, Knight takes E4, D E5, and then Bishop C5. Grabe, very aggressive na line po ito. Actually, ngayon tinitingnan ko parang sacrifice na siya. Kasi hindi na po madepensahan yung F2 pawn. Ano? Talagang tatamaan at tatamaan dito. So for example, mag Queen D5. Tatamaan to Bishop F2, King D1, and then F5. Ito po ang pinapakitang linya ng ating stockfish. So hindi babaksak yung knight, hindi siya makukulong. Pagka nag-enpasan ka, of course, kakain lang. One pawn down ang puti. Kaya ang ginawa dito, Bishop C4. Ayan, sabayan kagad ang kakalabasan. So, kinain ito. Unang tingin po ay fork yan, pero merong counter attack. So, take note, pag Queen D5 sana, no, atakado yung dalawa, kaso may Queen E7. Madidepensahan po lahat, tapos lalamang ang itim. Kaya ang linya dito, Bishop F7, kain, double exclamation point, kain, and then Queen D5 check. Ito po, linya lang lahat. King G6, Queen takes C5. So makikita natin, bakit po ito linya? Kasi yung oras ng mga manlalaro hindi po nababawasan. Talagang biniblitz lang nila. Alam nila na ito ay kasama pa sa linya. So Knight C3, H6, bibilis na ang dalawa. Queen C4, Knight C6, and then pagka Knight D5, ayan, dito na nagsimulang mag-isip si Arjun na bawasan na yung oras niya. So, nawala na po siya sa kanyang linya. Pero kung makikita natin, one rook down ang puti, no? Buong rook, pero yung king ng itim nasa gitna. Unfortunately, hindi lang siya basta-bastang mamate, no? Kasi halimbawa, mag-knight H4 check ka. Ayan, atras. Siyempre, alangan naman lumabas yan dyan. Mamamatsas na yan dyan. Ayan, no, biglang tumaas ang engine evaluation. Pwedeng Queen F7, Queen F4. Ayan. Pagka King H4, matcha sa H3. Kaya ang mangyayari, pagka Knight H4, King H7, parang saktong-sakto lang pero kinakapos yung atake, no? King G8, tapos magtatabla. Wala na pong better move kasi one rook down ang puti. Pero dito, ibalik natin, nag-Knight D5. So, aggressive ng konti. D6,
E6. Of course, take note, ito pong pawn na ito, hindi pwedeng kainin yan kasi merong fork. Ayan, mauubos ka dyan. Makakain ng mga pyesa mo with check. So, lalamang po ang white. Of course, itong knight, although quality up ka sa ngayon, no? As black, ito po, parang makukulong na yan, mamaya-maya ng konti. So, pagka nag-develop, tas castling, kulong ang knight. Kaya dito, king h7 lang, atras lang muna, kalmadong-kalmado si Nepo, umatras lang. So, queen e4 check, king g8, and then pagka e7, queen e8. So, ito pong linyang ito, itong opening na ito, hindi malayo na naaral na ni Nepo kasi hindi pa siya na babawasan sa oras, 2:53 pa siya, tapos ang gulo-gulo na nung laban. So, yan po ang actually ikinalamang ng mga super GMs compared sa aming mga normal na tao lang, ano? Kasi kung memorize mo hanggang actually move number 15 na po ito, talaga lalamang ka kahit sinong kalaban mo. 15 moves ba naman na stockfish ang gagawin mo, di ba? So nag bishop e3 lang muna, develop, bishop d7, kalmadong-kalmado lang, binabalik yung rook para makarecover yung mga pyesa, makadevelop naman. So, kumain, kain, at dito po nauwi sa endgame kung saan around equal ang mga pyesa. So, knight a8, king f7, knight c7, and then rook c8. Talagang malamang prepared pa rin ni Nepo to kasi hindi pa siya nababawasan. No? 20 seconds lang ang ginamit niyang oras. Si Arjun, medyo 1 minute na lang ang natitira, no? So, bishop takes a7, kumain sa gilid, pagka-capture, king d2, ayun. So, kulong ang knight, ang kakalabasan, mawa 1 pawn down. Kasi, lamang po ng isang pawn sa queen side ang puti. Pero, syempre, si Nepo, move niya pa, ka-counter attack yan. So, bishop f5, knight d4, and then knight f2. Ayan, niligtas muna yung knight. Knight takes f5, and knight e4 check, and then king d3. So kung ibabalik po natin, parang wala talaga labang. Ang galing ni Nepo, actually parang hanggang matapos na yung laro. Hanggang matapos na yung laro, memorize pa kasi tinitingnan ko kung pwede to. Kaso merong knight e4 makaka-survive yung knight So force talaga na gawin knight f5. So knight e4 check, king d3, halos lahat force, no? Pagka-capture, rook takes c2, 30 seconds lang ang ginamit ni Nepo sa buong laro. Tapos may double exclamation point pa, no? So kung ito po ibabalik, under attack kasi itong knight, kapag yan inatras mo, ang ending po niyan 3 versus 2 sa queen side at maghihirap ka sa endgame bago mo matabla yan, madugo ang laban, no? Pero meron kasing brilliancy, puro brilliancy binabitawan dito ni Nepo rook takes c2. Ayan, so tatamaan po lahat ng pawn na nasa 7th rank. Ayan, kain lahat yan. Parang actually, kahit binibigyan ng 0.3 ng engine, parang sa itim ako dito kasi tatamaan po lahat ng pawn. At ang 0.3, ang kailangan gawin, sabi, is rook f1. Yan po ang kailangan gawin. Kasi nakapin yung knight, pagka g6, g4, check, king f3, and then knight e7, ang kakalabasan, tig-apat na pawn na endgame, anybody's ball game po. Kaso ang ginawa kasi, nag-isip-isip pa ng konti, hindi ko alam kung ano naisip ni Arjun, no? Siguro natakam dun sa knight ang kalaban niya naman is sa super GM, although talagang kahit super GM na blunder, no? Pero ito po, hindi ito blunder kasi
Brilliance yan nakalagay. So, pagkakain ni Arjun, tinamaan ng Rook C4. At ayan po, dito resign si Erigaisi kasi merong G6 checkmate. So, hindi niya inaasahan na checkmate. So, biglang napanood ko sa video, natatawa-tawa na lang si Nepo eh. Tingin ko kasi, ito po, linya niya hanggang matapos yung laro. Itong 26 moves. Kasi kung makikita nyo, parang lahat po ay forced. No, parang lahat ang tira dito forced kahit mula dito, kain, persado na lahat eh. Hanggang matapos na ho itong laro, napa-stockfish. Yan ang mga nakakabilib dun sa mga super GMs na hopefully someday magawa ko rin, yung hanggang tapos yung laro, naka-stockfish. So ayan po ang ating game of the match. At tingnan natin ang final results. Ang final results, 15.5, 14.5 in favor of Nepo. So, pinapanood ko ito kanina sa YouTube. Talagang di kita nyo laban. Actually, yung bullet game, last bullet game, all po ang score, 14.5 all. Na-clutch lang ni Nepo. Ang galing din nung pagkapanalo. Kaso ito kasi mas maganda ang ganda ng pagkamate. Yan. So, ayan po ang ating game of the day. And ang next match po ni Nepo, ang kakalaban niya sa quarterfinals ay si Magnus Carlsen. So maganda yung matchup nila kagad. Talagang ang bigat na kagad nung quarterfinals, Nepo versus Magnus, no? Kung maalala nyo, yung isa, si Wesley versus Firouzja, ang bibigat sa quarters. So tingnan po natin yan kung ano ang magiging results. So yan po ang ating game for today. Hopefully na-enjoy nyo po itong ating video. Kung na-enjoy nyo, please like this video and subscribe to our YouTube channel. This is International Master Jem Garcia. See you again next video. Bye-bye.